Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Palihog lang ko og tago sa pangan nga Aisa. Hingkod ang pangidaron. Lumad ko nga taga Leyte. Apan karon, nagpuyo ko sa Australia, kauban na akong live-in partner. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa tuig 2018, diin, nag-sign me og contract to sell sa usa ka subdivision nga gipanagiya sa usa ka family-owned corporation o company. Ingon ini ang mga panghitabo. Huy, Aisa! Kadato na ba ni mong bayana ka? Gikan ka magkuda ng opisina sa usa ka bagong subdivision din istong lugar. Mukuha ka og bahay og yuta, day. Yuta ra uy, Melissa. Luti lang una. Unya na nato bayan kon kaya na. Impaso no na nako ang yuta kay di kayag dunganon uy. Hambol. Nagunsa ka man sa ilang opisina. Nagperman ako contract to sell sa maong kompanya. Diin nagkuha ko og duha ka kat nga lote nga akong data-datahan matagbuwan. Via in-house financing ba? Sud sa 5 ka tuig pa na akong impason jay. Mapuktot pataan ni binayad jay. Wow, ha? Duha gyud ka kat gyud. Unya mo abroad ka man ka ha. Dadon ka man ka sa imong pamanonon sa Australia. Saan mo na nimo pagbayad, day? Oo nga kung mama ang magsilbing representative sa pagbayad ini. Hangtod nga maimpas po. Hala, uy, kasusi na niya sa akong amiga. Sa subdivision na gyud magpuyo. Good luck, day. Madato gyud kag samot, day. Kay mo abroad ka naman ka. Para makabayad sa lote, oy. Ma, ato namin ni William. Oh, pag-ayo-ayo dito sa gawas. Ay, mingaw na unya ko nimo, Aisa. Ako sap, ma. Pero para ni sa atong ukmang akong paklarta, ma. Daghan patang gustong buhaton. Mag-impas patas yuta o magpahay pa kaya ta. Maulagi. Nya, maon na to ha. Ikaw na niya'y bahala nga mobayad sa lote nga atong natadatahan. Puntuan ako sa gawas. Magpadalang unya ko ni mong kwarta nga para bayad. Okay, oy, sige. Way problema, nak. Nya, balitay niya kung matag-update sa gibayran na itong yuta ha. Oo, anak. Og pag-ayo-ayo mo sa gawas, og pag-amping. Salamat, ma. Nagpadanasap ko ni mama para bayad sa lote. Maghuwat na lang ko nga makasensya na ako resibo sa iyang pagbayad. Aron may kapisap ko din ni sa gawas pa. 2021 na ron. Og nagsugod kog bayad ani pag 2018 pa. Sunod tuig, 2022 pohon. Maimpas na gyud niya ko ninyo taa. Ay, si mama. Nanawag man gyud ni. Ngawa pa man makasan ako resibo. Hello, ma. Nakabayad na ka? O, nak. Apan doon ay problema ta, oy. Ha? Kinalimot di ay kog sulti nimo nga nakadawat di ay ko og suwat gikan sa ilang kompanya nga gihold una nila ang pag-issue og resibo o ang pagsingil og monthly amortization in accordance sa cease and desist order gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development kundi HSUD. Ha? Ngano man ko ma? Mao ni ang unod sa suwat nga among nadawat gikan sa kompanya o subdivision di nagkuha mi og duha ka kat nga lote nga data-datahan ako for 5 years. We recently received an order from the Department of Human Settlement and Urban Development to cease and desist from collecting the amortizations, pending compliance with certain requirements which will be submitted to such office. Unya, Unsaon man ni nato ron, nak? manawag ko sa kompanya, ma.
Magsusi ko bahin ini. Unsaon man namo ana ron, sir? Nga nakabayad na ra ba mig tulo ka tuig kapin? Wala may angay kabalakan sa inyong nakuhang lote, ma'am. Okay raman. Ang hinungdan sa cease and desist order, tungod kay may development may sa subdivision nga wa pa makumpleto. Ang okay ra gyud nga magpadayon mo sa pagbayad hangtod nga maimpas ninyo, ma'am. Pero dili pala kita kahatag ninyo og resibo. Itago lang unya ang deposit slip, ma'am. Mao ba? Ayaw kabalaka, ma'am. Kay okay pang among kumpanya. May uban na gani nga nakaimpas na sa wa pa may lisod-lisura sa DHSUD nga nakatukod ng bahay sa ilang lote, ma'am. Makahatag raon niya ninyo pohon og deed of absolute sale og titulo kung maimpas na ninyo ang inyong lote. Mao ba, sir? Sige. Ipadayon akong pagbayad sa among lote, sir. Ay, salamat. Kay naimpas na gid akong lote namo sa Pinas. Kaya sang mama mo tubag sung tawag, eh. Hello na, Kaisa. Oh, ma! Kumusta namang pagbayad ni mas katapusan na itong bayad sa lote, ma? Maghatag na sila sa gisaan nila nato, nga kung maimpas na ta, makahatag na sila deed of absolute sale, o appeal ng mga property documents like titulo sa tong yuta. Fully paid naman kita. Kuan raman ning ilang gihatag, nak. Notarized certification of full payment para proof lang nga fully paid na ang maong yuta. Unsa? Unsaon man ni nato, Ronak? Waka tamas kam, ani? Ha? Ay, hindi lang una ta maguna-una na ron maoy. Kay mas stress lang ta. May plano man ming mabakasyon si William diha sa Pinas, ma. Usan ni sa akong atimanon inig-abot na ko diha. Sa among pagbakasyon niya atong 2024, nagkasulti gyud mi sa nag-inusara na lang nga staff sa mga kompanya sa ilang opisina o formal kong nag-request sa landowner sa kompanya pinaagi sa handwritten and signed letter nga i-release na unta nila ang among titulo. Apan hangtod karon, wa pa gyud sila response. Nag-email na sab ko sa DHSUD sa Region 8 para mangayog advice or update mahitungod sa cease and order sa maong kompanya. Pero wa gyud ko'y nadawat nga reply. Ang istorya sa company staff nga akong ikasulti, nga namatay daig kuno ang mismong tag-iya sa yuta o real estate company. Ug ang duha ka anak na niini ang nag-manage sa ilang kompanya og mga yuta. Ug ang hinungdan nga na-isyuhan sila og order sa DHSUD tungod kay kuwang-kuwang ang development sa subdivision sama sa kanal. Apan, sementado na ang kalsada. Ang problema kay may utang pa kuno o unsettled issue ang kompanya sa contractor. Maong ang development sa subdivision, maingon nga substandard ang pagkahimo o wa makapasar sa DHSUD. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, fully paid na mi sa lot nga among gikuha sa usa ka subdivision. Tinuod ba nga dili pa pwedeng ma-deed of absolute sale kung way official receipt sa gibayran? Kay dili man gud to sila maka-issue og resibo kay may cease and desist order pagikan sa DHSUD. Pero gihatagan namin nila og notarized na certification of full payment. Ikaduhang pangutana, unsa man daybot ipasabot aning cease and desist order gikan sa DHSUD? Angay pa di ay nga kaming mga buyer ang maapektahan sa problema o issue nga dili masettle sa real estate company? Ikatulong pangutana, angay pa ming mabalaka nga basig di gyud ma-release ang among titulo o ma-transfer sa among pangan? Wa masab tingali ko ma-scam kay ang mas nag-una pa namo og kaimpas o nakapalit kay nakapatitulo naman sila og nakapatukod na og pay. Ikaupat nga pangutana, gusto na namong tukuran og bayang among napalit nga lot. Aside sa building permit, kinahanglan ba gyud nga ma-transfer usa diri namo ang pangan sa titulo sa napalit na nga yuta? Ikalima og katapusan,
Usa may angay namong buhaton o asa mi mo dangop og advice o tabang para ma-release ang among mga property documents aron ma-transfer na sa among pangan ang titulo sa yuta. Kinahanglan ba nga mo konsulta pa mig abogado? Di man gud unta ko ganahan nga moabot sa pagpasakag kaso kay hasol og gasto na sabog ni ako permi magpuyo sa abroad. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aiza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa tuang mga kapikas, katuwang kinabuhi nga ni ambot og kalami man lang ning kalit man lang naunsa na kaha or kita ba kay na ay problema basin kita may sadaan pod no suwat-suwat sad ta padapod ang inyong mga suwat pag may time lain-lain ba gyud tag pamaagi wa gyoy rason nganong di ninyo mapada ang inyong suwat na atay email address suliran_612@yahoo.com na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Di magsubay-tsu, ay pagduha-duha, ipada ng inyong suwat. Ngano, kay kibaw ba mo? Therapeutic biya pod nang makapahungaw lang kas imuhang problema. Ang pagsuwat pa lang daan mura na kag naka-unload sa imuhang burden. Dibag na kay masultihan baski way klarong tambag mura ba mugaan imong pamati. Sama ra pod nag inyo nang ipada ang inyong suwat namo. Plus kung di mo ganahan, maikog mo, maulaw mo, isibya natos kahanginan kung kinsa mo of course isuwat lang na dinha atong himuan og alias ang inyong pangan unya di pud nako isibya kung taga-asa mo og di mo gusto no nga sulti na kung taga-asa mo. Pero, musulti, wa man siya maatong letter sender karon, wa man musulti kay isulti taga-asa siya. Akong isulti, akong isibya, kibaw kang ano, ninduta, layo, kay naabtan ang ato ang tingog, ug ato ang programa, guys. Pero, tagoon na to ang iyang pangalan. Ingon siya, magpapangan, kuno siya, Aiza. Aiza. Pigikan si Aiza og taga Leyte, lumad siyang taga Leyte, pero agoy, naa siya nagpuyo karon in one of my favorite countries, Australia. Greetings sa ako ang mga parinti, labi na sa akong duha ka igsuon. Si Minnie nga naa sa Brisbane, ug ako ang maguwang nga si Noel naa sa Perth, no? Asa mo amsa niya gisulti, uy, taga-asa ni si Aiza gikan asa dapita sa Perth, no? Basin naa siya sa Brisbane or sa Perth, one of the two beautiful places gyud nga ako ang permi adtuan, no? Ingon siya taga Leyte gyud siya, lumad nga taga Leyte pero naa siya live-in partner sa Australia. Sugod pa pag 2018, nag-sign sila contract to sell sa usa ka subdivision nga family-owned ang kumpanya. Unya kay kani si Melissa no katong sa drama na to momento nagalgal niya pamalit og kanang yuta so nagpada siya kwarta sa iyahang mama unya maghuwat siya nga makasend og resibo unya pagka 2021 nagsugod na siya bayad man ato pag 2018 so iyang expectation impas na ang yuta pag 2022 unya sa mama iyang mama niingon man niya nga gihold ang pag-issue og resibo ug ang pagsingil sa monthly amortization kay naay problema with DSUD ni issue si DSUD kaning Department of Human Settlement and Urban Development mo naman ni bag-o nga no sa HLURB sa una Housing Land Use and Regulatory Board man na sa una karon DSUD DHSUD Human Settlement and Urban Development mo na ni pangan so mo ni nga giingnan sila nga na ako na cease and desist order. So, pero ang ingon sa ilaha nga, wa ra mo'y angay kabalaka. Kay, naay development kuno sa subdivision nga wala pa makumpleto mo nang naay cease and desist order na ipatago lang kuno ang mga resibo ug ang full payment. Now, gitagaan sila
ug notarized certification of full payment para proof nga fully paid na kuno ang yuta. Ning bakasyon sila pag 2024. Mo man ni ato ang na kit-ano unya wa naman nagmika gilangaw man ang ilahang staff usaray tao sa opisina unya naghimo siya letter nga ipa-release na unta ang titulo unya nag-email na pud siya sa DSOD sa Region 8 para mangayog update. So, muni iyahang mga unang mga pangutana kay murag naapay mga unsettled nga mga issues ang kaning kontraktor. Fully paid na mi sa lot sa among gikuha sa usa ka subdivision. Tinuod ba nga dili pa pwede mag deed of absolute sale kung walay official receipt sa gibayran. Kay dili manggud to sila maka-issue og resibo kay may cease and desist order pa. Gikan sa DSOD. Pero, gihatagan nami sa ilaha og notarized certification of full payment. So, di gyud siguro sila ma-issuehan og titulo kay di man na ma-issue og clearance kung naapay cease and desist order. Therefore, di sad gyud sila ka-issue sa mga titles kay dili man na i-release sa Register of Deeds kung walay approval sa DSOD or clearance sa DSOD. Pero, maka-issue gyud unta sila deed of absolute sale ngadto sa inyo ha. No, ang title dili pa lang pwede, pero that would be proof nga ilahan ang nabaligya ngadto nimo. Pero kung naay notarized certificate of full payment, but pasabot ana, wa na mo'y utang and ang ilahang need ihatag nimo is deed of absolute sale. So naa kay proof nga nakabayad na ka. Ang deed of absolute sale will formalize it na lang, pero secured na ka in terms of proof nga naka-full payment na ka. Now, ikaduhang pangutana, unsad ay ibuot ipasabot aning cease and desist order gikan sa DSOD. Angay ba ning mga buyer nga maapektuhan sa problema or issue nga dili ma-settle sa real estate company in a way ma-affected yun ta nga numan. Kaya ang atong gipalitan nga yuta, no, gipalitan sa yuta, developer man. Nya, kaning mga developer og mga subdivisions, mahog manggod ni nga ilahang gibuhat, ning palit sila usa ka dako nga piece of land, no, or lain-laing titulo, unya, gihimo nilang usa ka subdivision. Ilaha manggod nang applyan kay kontrolado man ning ilang pag-operate sa ilang negosyo sa DSOD. Kay di man tabi di basta-basta lang magtukod og mga subdivision, subdivide na to, buak-buakon na to, nya ibaligya na to piece by piece sa mga tao. Kay way mo kontrolar ug mo protektar ninyo kay need man na nila i-develop ang area, ang open space, ang mga dam, ang drainage, ang electricity nga agianan, ang plumbing works, ilaha man ang i-monitor kay kun di po na nila i-monitor magka-problema kamo ra man puy magproblema later on tungod ana. So mao gyud na ang need ni nato nga naapod ang DSOD. Now, di sila ka-operate, di sila ka-continue pagpamaligya sa mga property, di pud sila ka-issue sa deed of absolute sale kung pananglitan wala pa sila or naa sila cease and desist order, meaning to say gipastop sa sila og pagpamaligya sa yuta. Dili pa sila pwede, di pa pud sila kapadayon pud og develop hangtod makumpleto nila siguro ang mga dokumento ug mga plano, no? Or certain documents nga need pa nilang i-submit or i-comply. So in a way ma-affected ba mo? Maingon jud ko yes, because posible man nga di sila papadayonon kung di na nila ma-thresh out or di nila mahusay or masulbad kung unsa man gani ang rason nganong gi-cease and desist sila. Kanang cease and desist meaning hunong noondang sa pagpadayon sa pagtrabaho. Di pa mo pwede makapadayon og trabaho, no, or pagpamaligya, cease and desist, you need to stop. Mo na pasabot ana. So, wa man gukukibaw unsay reason nganong gipa-cease and desist order sila. So, unang ikatulong pangutana. Idepende man gud, no? Kay kung makibotag ma-comply ra ba nila or naagid akong problema unsaon nila pagsulbad, they need to tell you also. Para kibaw mo unsa gyud estado kay in kaso di i-cancel na lang, kuhaan na lang balik ang kwarta. Ikatulong pangutana, angay ba ming mabalaka nga basin di gyud ma-release ang among titulo ug ma-transfer sa among pangalan. Wala man sa tingali ko mas scam kay ang mas nauna pa namo og kaimpas or nakapalit kay nakapatitulo naman sila ug nakapatukod na og balay. Then I think siguro wala. Kay if the fact nga ning issue sila nimo og certificate of full payment, it means to say ni acknowledge sila nga nakadawat sila sa bayad and wa sad sila mahadlok mo issue ana. Naalang gid siguro gamayng problema. Ang importante sutaon og pangutan-on nimo maybe through the developer sa ilang office or sa HLURB kung unsay rason nganong gi-cease and desist order sila ug naka-comply na basad sila.
Okay? Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto naming tukuran o balay ang among napalit nga lot. Aside sa building permit, kinahanglan bagyong matransfer usa diri namo ang pangalan sa titulo sa napalit namo nga yuta. Normally, yes, because naamang gunay proof of ownership or authority sa usa sa tag-iya, kung dili man gani kamoy tag-iya sa yuta, no, panalitan contract of lease to show nga naamoy authority ana. So basin unta mas maayon ta tong deed of absolute sale, no, kung mahangyo ninyo nga maka-issue sila sa deed of absolute sale in your favor. Or basin lang, di pug ko sure ha, kay usahay ang kaning mga obo mudawat man pud anang kanang office of the building official, mudawat man pud aning unsay gitawag nato ani guys, kaning kato imong notarized certificate of full payment kay nakabayad naman kay mean to say imuha na, no? So basin pwede ra na ninyo ma-applyan didto. Pero ako di sad ko mo suggest nga mutukod na mo kung naapagay problema. So taon sa gyud nato, klaruhon sa nato, pangutan-on sa gyud nato kung unsa gyud ang unsa na need nato nga mga documents nila, need nila i-comply ug nganong na cease and desist. Kay kung dako kaayo, then ayaw ka risgo ngo magtukod mo sa balay, ayaw lang sa not until they comply it, ha? Ikalimaw katapusang pangutana, unsa may angay namong buhaton or asa may dumbudang o pag-advise o pangayog tabang para ma-release ang among property documents aron ma-transfer na sa among pangalan ang titulo sa yuta. Kinahanglan ba nga mo konsulta mig abogado? Di manggud unta kuno sa ganahan nga moabot pagpasaka og kaso kay hasol ug gasto na sab ug niya pa ko pirmi nagpuyo sa abroad. Yes, you are in Australia. This time around, kung naalang kay parinting, I think ang akong advice, klaruha sa, no? Kung masturya pa ang developer, sturyahi sa, klaruha sa didto, or adto sa disod, ipaadto, ipapangutana, ipaklaro, unsa gyud problema. Nganong na ay cease and desist order, no? Ipa-check na to na, ipapangutana didto, unsay rason. And, pangutan asad ang developer, what are they doing about it? Ilahan na ba ning gihusay? Naan na ba sila gibuhat para matarong ni? Kay kung dili, then medyo maglisod manggod ta. Problema ta ba? Dili ko gusto nga magka-problema rata later on tungod ana. Better mangyud good nga atong maklaro kung unsa say problema nato diha, ha? And then kung dili gani gyud, way klaro way ko ang tubag, then I think that's why I said ayaw sa gyud pagpatukod. You might want to decide to file a case nga ato na lang kuhaon ang kwarta, ipalit na lang na ngadto ug lain nga developed nga subdivision na may daghan din hapon siguro in Leyte nga atong maklaro nga why cease and desist order ug nindot og record sa DSUD. Okay? So mo ni advice gyud nako ninyo guys, no, mga suking tigpaminaw. Mupalit gani tag yuta, apil gyud na akong tawag ana due diligence. Ato sa gyung klaruhon, sutaon, susihon ug pag-ayo ang kaning mga subdivisions kanang mga packet lang ba tan-awa nga naa sila'y license, no, from the HLURB sa una or DSUD na karon to operate and to make that subdivision. Klaruhan ninyo. Usahay, mugna ra ng subat nga DSUD license number. Adto gyud mo sa DSUD pagpangutana, i-search ninyo kung legit ba ang ilahang authority. Ha? Ayaw na mo ka-problema, ana. No? Para di na mo magka-problema, ana, later on. I mean, ha? Kay like I said, kaning pagpalit na tugyuta, dili sayon. Naakas gawas, lagi, nag-earn kag dollar, pero katrabaho man ka. Hoy, kibabaya ako nga din sa Australia, dili sayon pagpangitag kwarta. Mahal pud baya, dako pud mo buhis din ha, no? Although nindot mo healthcare, pero hinaguan na tanan ng ato ang gigamit pagpalit sa ato ang yuta din Jesusuta klaruhanaan. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.